Matapos ang isang madilim at malungkot na NBA Finals at pagkawala ng isang buong season, this coming season ay babalik na ang puso at kaluluwa ng Indiana Pacers ang kanilang franchise star at elite point guard na si Tyrese Haliburton. Kung maalala nyo mga idol, naging napakabigat ang nangyari noong 2025 NBA Finals. Muntik na sanang makuha ng Pacers ang kampyonato nang umabot sila sa Game 7 laban sa Oklahoma City Thunder. Pero isang nakakadurog pusong injury ang natamo ni Haliburton dahil dito napilitan siyang hindi makapaglaro ng isang buong season noong nakaraang taon. Bumagsak ang standing ng Indiana, nawalan ng direksyon ang opensa at nagmukhang nawalan ng pag-asa ang prangkisa. Pero tapos na ang paghihintay mga idol, magbabalik na si Tyrese this coming season. At ngayon handa na siyang pamunuan muli ang kanilang kupunan gaya ng ginawa nila noong 2025 na kung saan tinagurian silang dark horse ng playoffs na sumira sa pangarap ng maraming powerhouse teams. Ang malaking katanungan ngayon mga idol, magagawa kaya nila muli ito sa kanilang current roster ngayon? Kaya sa video natin ngayon mga idol, hihimayin natin ng mabuti ang current roster ng Indiana Pacers. Sino ang mga nawala sa kanila na naging malaking bahagi ng kanilang finals run? Sino ang mga bagong mukha na nadagdag upang palakasin ang kanilang kampanya? At magiging banta kaya muli ang Pacers this coming season kagaya ng ginawa nila noong 2025? Kaya tara mga idol, diretso na tayo! Well, bago tayo pumunta sa mga additions, kailangan muna natin pag-usapan ng mga sakripisyong ginawa ng front office ng Indiana para makabuo ng bagong identity at mas mapalakas ang ibang aspeto ng team. Kinakailangan nilang bitawan ng dalawang napakahalagang piyesa na naging susi sa kanilang pag-abot sa 2025 NBA Finals, sina Miles Turner at Benedict Mathurin. Well, unahin natin ang impact ng pagkawala ni Miles Turner mga idol. Si Miles Turner ang pinakamatagal na naging miyembro ng Pacers roster at masasabi nating naging puso ng kanilang depensa sa loob ng halos isang dekada. Isa siya sa pinakamagaling na 3-and-D center sa buong liga. Noong 2025 run nila ang kakayahan ni Turner na mag-protect ng rim, magtala ng napakaraming blocks at the same time ay mag-stretch ng floor sa pamamagitan ng kanyang outside shooting ay nagbibigay ng matinding sakit ng ulo sa mga kalaban mga idol. Dahil sa kanyang pick and pop abilities, nagkaroon ng napakalaking drive lane si Haliburton at Pascal Siakam. Ang kanyang pagkawala ay nangangahulugan na mag-iiba ang sistema ng Indiana. Wala na ang kanilang traditional stretch 5 na kayang bumantay sa perimeter at tumiscore sa labas. Isa itong malaking butas na kailangan takpan ng Pacers dahil bihira ang mga big man na may skill set na katulad ni Turner. Well, ang tanong ngayon mga idol, kung paano mag-a-adjust ang sistema ni Coach Rick Carlisle sa pagkawala ng isa sa pinakamahusay na shot blockers ng generasyong ito? Well, isa pang mabigat na pagkawala ay ang pagkakasama sa trade ng kanilang young rising star na si Benedict Mathurin. Si Mathurin ay naging absolute game changer para sa Pacers mga idol. Siya ang nagsilbing spark plug mula sa bench. Ang taong walang takot tumatake sa basket at kumuha ng kontak laban sa malalaking defenders. Noong 2025 playoffs, lalo na kapag nagpapahinga si Haliburton, si Mathurin ang bumubuhat sa opensa ng team mga idol. Ang kanyang agresibong playstyle, kumpiyansa sa sarili at clutch gene ay nagbibigay sa Indiana ng edge laban sa matatandang teams. Ang pagkawala ni Mathurin ay nangangahulugan ng paghina ng kanilang bench scoring at isolation plays. Kailangan nilang makahanap ng bagong player na kayang gumawa ng sarili niyang tira kapag nagkakagulo na ang play at nauubos ng shot clock. Ngayon, pag-usapan natin ang kanilang bagong dagdag na sandata. Dahil sa pagkawala ng dalawang haligi na ito, hindi naman nag-aksaya ng panahon ng Indiana front office. Gumawa sila ng mga malalaking hakbang upang masiguro na hindi mapag-iiwanan ng team sa pagbabalik ni Tyrese Haliburton. Nakuha nila ang dalawang solidong veterano na sina Ivica Zubac at Kelly Oubre Jr. Paano nga ba sila makakatulong sa sistema ng Pacers? Well, unahin natin ang bagong pader ng Pacers na si Ivica Zubac. Sa pagkawala ni Miles Turner, nag-ship ang Pacers mula sa isang stretch 5 papunta sa isang mas traditional, mapisikal at solidong inside threat sa katauhan ni Ivica Zubac. Marahil ay iniisip ng iba na downgrade ito dahil hindi nakakashoot ng 3 si Zubac. Pero wag kayong mag-alala mga idol, si Zubac ay isang perpektong pick and roll partner para sa isang point guard na kasing galing ni Haliburton. Well, ano nga ba ang kanyang maiaambag? Una, elite screen setting. Isa sa pinakamalaking problema ng Pacers noon ay ang kakulangan sa mga solidong screens. Si Zubac ay parang pader kung mag-set ng pick. Dahil dito mas madali makakapasok si Haliburton sa paint at magkakaroon ng malaking espasyo para sa kanyang mga floater at step back threes. Pangalawa, rebounding monster. Noong 2025 Finals, madalas ma-out-rebound ang Pacers laban sa malalaking frontline ng OKC. Si Zubac ang magiging sagot dito mga idol. Ang kanyang husay sa offensive at defensive glass ay magbibigay
magbibigay ng mas maraming second chance points para sa Indiana at pipigil sa fast break opportunities ng kalaban. Pangatlo ang kanyang interior finishing. Kapag natanggap niya ang drop pass o lob mula kay Haliburton, siguradong tapos ang play mga idol. Hindi siya madaling itulak sa loob ng paint at kaya makipagsabayan sa pinakamalaking sentro sa Eastern Conference. Well, ngayon isunod natin ang bagong enerhiya si Kelly Oubre Jr. Upang punan naman ang scoring void na iniwan ni Maturin, idinagdag ng Pacers ang isang athletic, mabilis at palaban na wing na si Kelly Oubre Jr. Kilala si Oubre sa kanyang walang humpay na enerhiya at kakayahang uminit mula sa labas. At narito ang kanyang posibleng maging ambag para sa Indiana mga idol. Una, transition threat. Ang Pacers ay kilala sa kanilang napakabilis na pace. Sila ang isa sa mga pinakamabilis tumakbo sa open court. Si Oubre ay perpekto sa sistemang ito. Bigyan mo lang ng outlet pass at siguradong tatapusin niya yon ng isang malakas na dunk o end one finish. Pangalawa, defensive versatility. Mahaba ang wingspan ni Oubre at kaya niyang dumepensa mula point guard hanggang power forward kung kinakailangan. Sa tulong nila ni Aaron Smith at Andrew Nembhard, magkakaroon ng Pacers ng napakahigpit na perimeter defense na kaya makipagsabayan sa mga star-studded wings sa Eastern Conference. Pangatlo, fearless scoring. Bagamat minsan ay streaky shooter siya, pero kapag pumutok si Oubre, kaya niyang magbuhos ng 20 hanggang 30 points sa isang gabi. Siya ang magiging pangunahing target ng mga kick-out passes ni Haliburton at Siakam. Ngayon mga idol, pag-usapan naman natin ang potential starting lineup nila at team depth ng koponan. Well, sa pagpasok ng bagong season, napakalakas at napakabalanse ng tingin natin sa magiging rotation ni Coach Rick Carlisle. Heto ang potential starting five ng Indiana Pacers mga idol. Well, syempre ang kanilang point guard si Tyrese Haliburton, ang engine ng koponan, ang utak ng opensa at ang pinuno ng prangkisa. Ang shooting guard naman nila ay si Andrew Nembhard. Matapos ang kanyang breakout performance sa 2025 playoffs, napatunayan ni Nembhard na kaya niyang maging isang elite two-way guard. Siya ang kukuha sa pinakamahirap na defensive assignment gabi-gabi para hindi mapagod si Tyrese. Small forward naman si Kelly Oubre Jr., ang athletic wing na magbibigay ng highlight plays, matinding depensa at kailangan floor spacing. Power forward si Pascal Siakam, ang co-star ni Haliburton. Si Siakam ay patuloy na magiging go-to guy kapag bumagal ang laro at kailangan ng isolation basket. Ang kanyang championship experience ay napakahalaga para sa batang roster na ito. At syempre ang kanilang bagong kuwang sentro si Ivica Zubac, ang anchor ng depensa, tagapulot ng rebound at pick and roll finisher sa gitna. Well, ngayon gaano kalalim ang kanilang depth? Well, hindi lang sa starters nakakatakot ang Pacers mga idol. Ang kanilang bench ay isa sa mga pinakamalalim sa buong liga. Una na dyan si TJ McConnell, ang puso ng second unit, isang pesteng defender at napakatalinong floor general na hindi hinahayaang bumagsak ang pace ng team kapag nakaupo si Haliburton. Pangalawa si Aaron Naismith, isang elite 3-and-D player na kayang pumasok bilang starter o off the bench. Siya ang pambato nila laban sa mga elite scorers ng kalaban. Si Obi Toppin, ang high-flying forward na perpekto para sa fast break system ng Pacers. Mas lalo pang gumanda ang kanyang 3-point shooting kaya isa siyang malaking problema para sa depensa mga idol. At syempre nandyan din si Jarvis Walker at Ben Shepherd, mga batang manlalaro na inaasahang mag-step up at magbibigay ng kalidad na minuto ngayong season, lalo na si Walker na may napakalaking potensyal maging isang defensive stopper at playmaker mula sa forward position. Well, sa ganitong lineup mga idol, kaya makipagsabayan ng Pacers sa anumang style ng basketball, maging fast-paced shootout man o green it out defensive battle. Ngayon, punta tayo sa pinakamahalagang katanungan. Makakabalik ba si Tyrese Haliburton sa kanyang all-star caliber level form matapos ang isang buong taon na pagkakabakante dahil sa injury? Hindi madali ang bumalik mula sa isang major injury mga idol, lalo na kung nakuha mo ito sa pinakamalaking entablado ng NBA Finals. Nandyan yung mental hurdle, yung takot na baka ma-injure ulit. Pero kung susuriin natin ang playstyle ni Tyrese Haliburton, meron siyang napakalaking advantage kumpara sa ibang star na na-injure. Ang laro ni Haliburton na hindi nakadepende sa pambihirang athleticism o athletic explosiveness. Hindi siya katulad ni Ja Morant, Derrick Rose o Russell Westbrook na umaasa sa bilis at pagtalon upang dominahin ng laro. Ang sandata ni Haliburton mga idol ay ang kanyang mataas na basketball IQ, elite court vision at pambihirang shooting mechanics. Kahit nabawasan man ng kaunti ang kanyang bilis dahil sa injury, hindi mabubura ang kanyang kakayahang basahin ng depensa at magbigay ng perpektong pasa. Isa pa, mas magiging madali ang trabaho niya ngayon. Mayroon siyang elite finisher sa loob, gaya ni Zubac na kayang sumalo ng lahat ng lob passes, at may Siakam siya na kayang mag-create ng sariling opensa kapag nagpapahinga siya. Ang presensya ni Oubre at Naismith sa labas ay magbibigay ng malaking espasyo para makapag-operate siya sa gitna. Gutom si Tyrese mga idol. Alam niya na muntik na nilang mahawakan ng tropeo noong 2025. Ang pagkaka-sideline niya ng isang buong season ay tiyak na nagpasiklab ng matinding gigil sa kanyang puso.
para patunayan sa buong mundo na hindi tsamba ang narating nila noon. Asahan natin na maglalaro siya na may chip on his shoulder. Handa siyang pamunuan muli ang engine ng Pacers at ipakita na siya pa rin ang isa sa pinakamahusay na point guard sa modernong henerasyon ng NBA ngayon. Well, sa kabuuan mga idol, hindi dapat baliwalay ng Indiana Pacers ngayong season. Oo, nawala sina Miles Turner at Benedict Maturin, pero ang pagpasok ni Ivica Zubac at Kelly Oubre Jr. ay nagbigay ng bagong dimensyon sa kanilang laro. Mas matibay na rebounding, mas agresibong perimeter attack at matinding depensa. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa current roster ng Indiana Pacers this coming season ng 2026-2027?